Okay, good evening sa ating lahat. Okay, the Lord Jesus is so good. Meron po akong ibabalita sa inyo. Yung pinagpre-pray namin na matagal na, since July, mangyayari na po ngayong December. Hindi po nagkataon, kalooban talaga ni Lord, December. Para happy tayong lahat. I cannot give you all the details, pero nag-uumapaw po mga puso namin. Ngayong gabi lang po tumawag yung kasamahan ko sa trabaho, sa work. And, oh my Lord, thank you Jesus. Thank you for the work. Ang work ay regalo ng Lord sa atin. Kung may work ka, cherish it. Thank you, Lord. Lalo na yung work namin hawak namin yung mga oras namin. We can do whatever we wish. Kaya lang, pag may kinakailangang ayusin sa mga papeles, kami ang pupunta. Ganun po talaga yan, no? At importante, happy tayo kahit saan tayo nakakarating. Ang Lord Jesus ang kasama natin. Okay. Meron pong nakalagay sa Bible na Daniel's Final Week. Daniel's Final Week. Ito po yung last 7 years. Ang 1 week katumbas ng isang taon. So, 1 week siya. So, 7 years. Hindi pa po natutupad yan. Ang natupad pa lang po yung 69 weeks. So, meron pa poong natitirang isang linggo. Bakit po nahinto? Sapagkat the Jews rejected their own Jewish Messiah, the Lord Jesus. Alam niyo po ang latest na balita ngayon kay Rab Shlomo Yehuda, a.k.a. Dayanuka. Gumagawa siya ng mga kababalaghan ngayon. Gumagawa pa rin ng mga mirakulo at ang mga Hudyo hangang-hanga dito. No? So ito na po yung tinatawag natin na talagang ang mga Hudyo, makikita po talaga natin na talagang naghihintay pa po ng ibang Mesiyas. Gayong dumating na ang totoong Mesiyas 2,000 years ago. At nagampanan niya na at nagawa niya na yung dapat gawin, ang mamatay sa krus ng Kalbaryo at nang sa ganon, bayaran ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Hindi pa nila tinatanggap si Lord Jesus. Kaya nga po ang Jacob's Trouble o yung Daniel's Final Week ay para po sa mga Hudyo. Kaya wag ninyong sasabihin, no, na para sa Kristiyano yun. No. Ano ang para sa atin? Ano ang para sa Kristiyano? Ano ang para sa Gentiles? The rapture of the church. Yan ang dealing ni Jesus sa atin at yan ay sa pamamagitan ng misteryo na ipinahayag kay Pablo. Kay Paul, my favorite apostle, the greatest apostle of all time. Kalahati ng New Testament, more than half ng New Testament, ginawa niya, sinulat niya. Sorry for that. And, hindi magsisimula, ito naman maganda rito, the 7 years of tribulation will never ever begin, makinig, habang nandito pa po ang church. Tayo po yung restrainer. Hindi ko na po ililigoy-ligoy yan. Tayo po ang restrainer. Pag naalis ang restrainer, pasok ang tribulation. 7 taon ng kipaghatian na hindi pa nararanasan ng mundo kahit kailan. Ito ay hindi biro. Ito ay isang seryosong bagay. Okay? Ito po ay hindi po dapat parang tinitake for granted at pinagtatawanan. Ginagawang joke-joke. May gumagawa pong joke-joke yan. Sabi sa amin, huy, rapture na, huy, rapture na. Sabi ko lang, ngumingiti lang ako, sabi ko, these people don't know what they're saying. Pag kasi nakakaawa po sila pag dumating na yung 7 taon. Wala silang alam sa Biblia, maiiwan sila, na imagine nyo. What will happen to them? Ha? Sa tingin po ninyo, joke-joke? It's not a joke. This is a serious matter. Kaya nga po, ulit-ulit kong binabanggit sa channel natin. Magaganap ang 7 taong kapighatian. Nandito pa po ang church. The Lord will never, ever make that to happen habang nandito ang kanyang mga mananampalataya. At pag na-remove na po tayo rito, which I believe malapit na, sapagkat yun pong tinatawag na senyales ng second coming, super abounding na po, no? Napakarami na po. Sasabihin ng iba, ay wala namang senyales, ika ang rapture. Opo, alam ko po yun. Alam ko po yun. Pero isipin niyo po ito, kung malapit na po ang second coming, mas malapit na po ang rapture. Di po ba? Amen. So doon tayo nakaangkla. Walang senyales ang rapture, sasabihin ng iba. Totoo po yun. Aba, sinabi ko bang meron?
Pero tignan nyo, yung mga senyales ng second coming, nag-uumapaw, abounding. Kung malapit na po si second coming, mas malapit na po si rapture. Ano po sa tingin nyo? Tama, di po ba? Kaya anong gagawin ng tao ngayon? Simple lang po, panampalatayanan mo yung ginawa ni Kristo sa krus sapagkat yan lamang po ang susi para ikaw ay makasama sa rapture. Magkakaroon ng great deception pagdating ng Antikristo. At hindi lang po great deception, magkakaroon ng great demand ang Antikristo. Alam niyo kung ano yun? Sambahin niyo siya. Magpapasamba siya. He will demand worship. Pangatlong D. Unang D, deception. Pangalawang D, demand. Pangatlong D, panghuli. Magkakaroon ng death sa mga ayaw magpatatak ng 666. Una, deception. Wow! Marunong siya, matalino siya. Galing ng taong ito. O dahil nagalingan kayo sa kanya, humanga kayo sa kanya, namatay siya, binaril na buhay, hangang-hanga kayo. Ha? Ano yung mangyayari ngayon susunod? Nagkaroon na kayo ng deception. At dahil na-deceive na kayo, nagkaroon ng deception, magdidemand na siya ngayon ng worship. Amen? Sasabihin ng false prophet, yan ang pinagawang larawan ng hindi naman niya siguro sasabing halimaw. Yan ang pinagawang larawan ni ganito, ni ganyan. Hindi natin alam ang pangalan niya. Huwag tayong magbanggit ng pangalan. Yan po ay mali at hindi makatuwiran, okay? Lalo na sa ganitong pag-aaral. Wala tayong papangalanan dito. Yan ang larawan ni ganoon. Sambahin ninyo. O yung mga ayaw mag-refuse, pangatlong D, death. Okay? Pangatlong D, death. Gusto niyo ba yung ganoon na maranasan nyo? How about dito pa lang po sa church age, decide for Jesus. O, gawin natin 4 yung D. Number 4 na D, decide for Jesus. Amen? Mas maganda. Kasi po, darating po yan. Alam niyo po ba, mayroong 7 selyo, may 7 mangkok ng puot ng Diyos. Hindi naman natin yan tatalakayin dito, pero alam niyo po kung ano yung mga yan, mga plagues. Tapos sasabihin niyo nung COVID-19 pandemic, yun na yung, anong tawag dito? Yun na yung tribulation? Of course not. Galit na galit nga sa akin yung mga anak. Yung ako ay nabakunaan ako, Moderna po yung aking bakuna. So nagpicture ako pagkatapos, no? Pinost ko. Aba, umuulan. Hala, yung kaluluwa mo, saklaw na ng halimaw. Yan ang sabi niya. Sumagot naman ako. Una, hindi ko pinapansin. Nung nakulitan na ako, opo, ako doon sa ganun po ba? Ako doon sa nag-comment. Nasaan po yung halimaw? Sino pong halimaw? Hindi siya kumibo. Wala naman siya mapakita eh. Hindi siya pwede magpangalan. Dahil wrong theology. It's wrong theology. If you have the wrong theology, you got it all wrong. Believe me. At yung mga nakakaintindi ng theology, hindi naman kami nagtatawa, kaya lang nakakaawa yung mga mayroong theology. Tapos yung mga magsasabi, nasaan sa Bible ang ganyan? Nasaan sa Bible yung pangalan na ganito? Ganyan. Limbawa, may hinahanap siya pangalan eh. Nasaan sa Bible yung rapture? Mga ganyan na tao, hindi ko kinokomentan. I am not commenting on those. Ang pag-aaral po dito, matagal na upuan sa Bible School. Kung yung mga tanong yung yan, ipasok na lang yun sa Bible School, pumasok kayo, mag-enroll kayo sa Bible School, paglabas nyo sa Bible School, mag-meet tayo, magkakaintindihan na tayo. Ganun po ang gawin nyo. Huwag niyo akong tatanungin, nasaan yan? Dahil hindi po ako sasagot. Mahabang aralin yan. Tamad akong mag-type, kaya nga po nagbibideo na lang ako dito at nag-record eh. Tamad akong mag-type. Amen? Ayun, ganun lang po yun. Mangyayari po yan. No? 7 years of tribulation. Daniel's final week, ang tawag nila dyan. Pag umusbong na yan, wala na. Di ba? Nandyan na yan, tribulation na. Pero sa kabutihan loob pa rin ng Diyos, may paraan pa po bang maligtas sa Daniel 7 week? Final week? Of course.
magpapapugot ka ng ulo para maparangalan mo si Jesucristo. Ako may sabi, I don't think so. It's the Bible itself telling us all this. Not me. I'm not the source for this. On this. The Bible itself is our source. It's proven true. Punong-puno ng talata. Okay? So, yun lang pong gusto ko pong sabihin. Punong-puno po ng habag ang Panginoong Jesus sa mga taong maiiwan. No? Hindi po niya gusto yan. Kaya nga po ngayon palang pong church age, ito po ang pinakamasarap na part kung kailan dapat maligtas. Church age, naligtas ka, maganda. Kasi alam nyo, anytime now, dadagitin ka. Kung hindi ka pa ka-good vibes, inaanyayahan kita maging ka-good vibes na. Pakiclick ang subscribe button. Dito masaya, at the same time, nalilit natin yung Gospel of Grace at higit sa lahat, si Jesus. At alam natin, anytime tutunog ng trompeta, dadagitin niya tayo. And we will together to be with the Lord forever and ever. Thank you po. God bless.